Paano kung sabihin ko sa'yo na ang blueprint para sa pinakamalaking project management challenges natin ngayon ay nakatago pala sa isang sinaunang kwento? Pag-uusapan natin ngayon ang isang gabay sa pamumuno, pero hindi ito galing sa isang business school. Galing ito sa isang leader na humarap sa total na pagkasira at nagdesisyong magtayo muli. Halika, silipin natin to. At dito talaga nagsisimula ang lahat, di ba? Sa tanong na to. Kapag yung proyektong binuhos mo lahat, gumuho. Kapag yung tiwala sa team ninyo, basag na. O kaya kapag yung mismong pundasyon ng community mo may lamat na. Saan ka nga ba magsisimula? Alam nyo, bawat malaking pagbabago, nagsisimula yan sa isang tao na tumingin sa isang napakalaking problema at sinabi sa sarili niya, "Okay, ako nang bahala dito." Dito na natin makikilala yung bida sa kwento natin. Okay, meet Nehemiah. Importante to ha. Hindi siya engineer, hindi rin siya arkitekto, isa siyang high-ranking official sa palasyo ng hari. Kumbaga may posisyon, may respeto, at safe na safe, malayo sa anumang gulo. Nasa comfort zone, ika nga. Pero isang araw, may dumating na balita. Yung sentro ng bayan niya, isipin nyo na lang yung plaza sa inyo or parang Luneta Park. Guho, sunog, abandonado. Pwede niyang baliwalain, di ba? Pwede niyang sabihin, ay, kawawa naman sila tapos balik sa komportable niyang buhay. Pero, hindi yun ang ginawa niya. At dito nagsimula ang lahat. Sa isang desisyon, yung desisyong damhin ang problema. Ito yata unang batas ng leadership eh. Ang isang tunay na leader hindi manhid, pinipili niyang masaktan at mag-care. Siyempre alam natin, hindi sapat yung awa lang. Kasi yung emotion pag walang kasamang plano, nawawala rin agad yan. So tingnan natin kung paano niya ginawang isang solidong plano yung bigat na nararamdaman niya sa puso niya. Ito yung naging proseso niya. Hindi siya sumugod agad. Una, nanahimik siya, humingi ng clarity, ng tapang. Pangalawa, binuo niya yung vision. Hindi lang tutungkol sa pag-aayos ng pader, kundi tungkol sa pagbabalik ng dignidad ng mga tao. Pangatlo, nag-research siya. Naglista ng materyales, ng timeline, ng mga posibleng problema. At pang-apat, humarap siya sa pinakamataas na authority, yung hari. At ito yung game changer. Hindi siya lumapit sa CEO niya para lang magreklamo. Dumating siyang may dalang solusyon. Pinakita niyang pinag-isipan niya to, na seryoso siya. At dahil doon, nakuha niya hindi lang yung yes, kundi yung full support para sa misyon. Okay, so may green light na. Alis muna tayo sa boardroom at punta tayo sa ground zero. Dito kasi natin makikita na ang tunay na pamumuno, kailangan mong madumihan ang sapatos mo. Bago pa man siya magbigay ng kahit ano utos, ginawa niya muna yung pinaka-importante. Tinapakan niya yung lupa. Sa dilim ng gabi, siya mismo, inikot niya yung mga guho. Sinuri yung bawat sira. Kasi hindi ka pwedeng mamuno from a distance. Kailangan mong makita at maramdaman yung totoong sitwasyon. At sino ang naging team niya? Hindi mga bayarang eksperto galing sa ibang lugar. Yung mismong komunidad. Yung mga pamilya, mga pare, mga negosyante, bawat isa sa kanila, binigyan ng sariling parte ng pader na itatayo. Bakit? Hindi dahil sa sweldo, kundi dahil may puso sila para dito. Dito na nangyari yung magic. Kasi pag binigyan mo ng martilyo yung mga tao, hindi na nila tinitignan yung sarili nila bilang mga biktima ng sitwasyon. Nakikita na nila yung sarili nila bilang mga tagapagtayo ng kinabukasan. Binigyan sila ni Nehemiah ng ownership. Pero syempre, sa bawat project na may kabuluhan, laging may susubok na gumiba. At dumating nga yung mga pagsubok, hindi lang mula sa labas, kundi pati na rin sa loob mismo ng grupo. Unang umatakay yung mga salita. Yung laso ng pagdududa galing sa mga kalapit lugar. Pinagtawanan sila, minaliit, sinabing kahit daw aso kayang gibain yung ginagawa nila. Mga salitang idinisenyo para patayin yung pag-asa. Sound familiar? So dalawa yung naging sagot niya. Para sa mga banta sa labas, naging practical siya. Kalahati ng team, nagtatayo. Yung kalahati, may hawak na sandata, nagbabantay. Pero, yung mas mabigat na kalaban, nasa loob pala. Yung mga mayayaman na sinasamantala yung mga kapwa nila. Dito pinakita ni Nehemiah na ang isang leader ay hindi lang project manager, tagapagtanggol din siya ng katarungan para sa mga tao niya. Matapos harapin yung mga kritiko sa labas at ayusin yung gulo sa loob, yung parang imposibleng gawain, malapit nang matapos. At yung naging resulta,
Ginulat ang lahat. 52, 52. Sa loob lang ng 52 araw, yung pader na simbolo ng kahihiyan nila for so many years, ayun, nakatayo na ulit. Isang napakagandang patunay sa kapangyarihan ng isang malinaw na vision at nagkakaisang pagkilos. Pero ito yung pinakaimportanteng aral sa lahat. Oo, nakapagtayo sila ng pader na gawa sa bato, pero yung tunay na naitayo nila ay mas matibay pa. Isang komunidad na may tiwala ulit sa isa't isa, may bagong dignidad at may pag-asa para sa kinabukasan. Ang totoong proyekto pala ay yung pagbabago sa kanila. Kaya naman pala, ang kwentong ito ay hindi lang basta isang tala sa kasaysayan. Isa siyang salamin, isang paalala na ang leadership ay hindi tungkol sa posisyon. Tungkol ito sa pagpili. Pagpiling tumugon sa isang pangangailangan, gaano man yan kalaki o kahirap. Kaya ngayon, ang tanong ay para sa'yo. Ano ang pader mo na kailangang itayo? Isang nasirang relasyon, isang naudlot na pangarap, isang proyektong matagal nang nakatenga. Pinapakita ng gabay na ito na hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan mo lang ay isang pusong nagmamalasakit at yung tapang na damputin yung unang bato.